itong week na to ay sinisurvey ko yung mga Grab drivers. Andito na naman yung kaibigan natin na si Cathy Binag. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga Oo. kababayan. Nagsisurvey ako ng mga Grab driver. At lahat sila, parehas ang sinasabi na yung kita nila ay nabawasan by 1,000 to 1,500 a day. Grabe yun, Cathy. Sa 1,000, ilang pagkain na yon at pamasahe ng mga estudyante nila, di ba? Kaya itong crisis na ito, ano ang sagot ng ating gobyerno at ni BBM? At saka pala, Cathy, nasaan si BBM? Nako, yan ang tanong ng taong bayan. Auntie Claire, you need to come out. O kaya, proof of life. Yan. Para matigil na yung mga issue ngayon dito na lumalabas sa social media, mga tanong ng mga kababayan natin na nasaan na ang ating presidente, ano na po ang kalagayan ng kanyang kalusugan, at bakit ho imbes na talaga naman na lumabas siya at nang hindi na magkagulo or mag-isip pa ng kung ano-ano ang kababayan Puro natin. iwas eh. Oo nga eh. Oo. Yun yung pinakamali eh. Iwas, bawas. Di ba? May karapatan naman po sa ating konstitusyon na magpaalam ang ating presidente ng kanyang status ng kalusugan niya. Dahil po nakakatakot yung sakit niya, diverticulitis, at sinasabi pang may nagsasabi pang cancer na siya, stage 4. Hindi po naman nakakatulong yung mga sagot ni Attorney Claire na he's okay, he's well, at chuchuchu. Ipakita na lang po ninyo sa amin para matigil na po ng kaka-rumor mongering ang mga tao na sinusukat na po siya ni St. Peter. Yeah. Yun. Kaya, ayan. Oh, hi, BBM. Attorney Guanzon po, BBM. Ayan, kaharap ko ngayon. Pero, video clip ito yata, last month pa eh. Kaya mga kababayan, itong crisis sa fuel ay, ito na, talagang gutom na. Gutom na talaga mga kababayan natin. At, ang ayuda na sinasabi nila ay hindi naman dumarating. Dahil yun nga, ang pinakapuno at dulo nitong problema ng Pilipinas ngayon ay pera. Di ba, Cathy? Deficit? Yes. Kasi Mama Bing, ang problema kasi right now, ang sweldo ng mamamayang Pilipino ay hindi tumataas, pati ang kinikita ng mga negosyante. Pero ang bilihin? Ang commodities natin, ang ngayon yung gasolina natin, nakakatakot yan. Kasi para tayo ay magkaroon ng mga supplies, logistic, kailangan ng halos crudo. doble pala, no? Inflation rate. Yes. Na dati Pebrero ay 2-something% lang. Ngayon ay 4.1% na. Exactly. At Sobrang na-feel na po yan kahit po ng middle class. Yung nga sinasabi ko, Cathy, the new poor, the middle class is the new poor. Kaya, yung sagot ng gobyerno sa atin, ni BBM, na magtipid-tipid tayo, unfair naman po yan, sir. Na kami yung pinagtitipid ninyo. Tapos yung magnanakaw dyan, business as usual. Exactly. Ang dami pang bumibili ng maleta. Grabe kayo. Itigil nyo naman yung pagnanakaw sa kaban ng bayan para may pang-ayuda. Di ba? At saka kagabi, kahapon, kausap ko si Miss Cora Guidote. Kailangan daw natin i-alerto ang tao kasi bakit daw na parang nagno-normalize na sa Brit ang presyo ng crudo. Pero sa Pilipinas, pataas ng pataas. Walang bumababa di ba? Sabi hindi na magkukolekta ng excise tax. Excise tax ay 10 piso yan bawat litro sa gasolina. Wala pa naman Hindi pa rin yung mga, di ba, kaya nakita ko yung galit na galit si Senator Lauren Legarda. Parang naiiyak na siya sa galit. Kasi dun sa hearing nila, halos palaroy-laroy lang yung mga Department of Energy na mga opisyalis. Wala pa daw yung head of agency. At para bang yung kanilang mga slideshow daw doon hindi naman po accurate. Wala naman silang sagot kung ano talaga ang ilan talaga, ang supply. Alam nyo, pag sinasabi nilang parating na yung barko galing ng Serbia na may fuel, ang tanong po, number 1, kailan? At kailan po yan marirefine? Kasi isa lang naman refinery natin, yung Petron, di ba? Kaya, kailan pa yan? Ngayon, pataas ng pataas. Wala namang
pababa kasi pataas lang ng pataas, di Mauso ba? yung kanta ng ano eh. Mm. Spaghetti pababa. Pataas, pababa pataas. ng pababa. Wala nang pababa eh. Pataas lang ng pataas at mga kababayan, gutom na po talaga. Kaya po itong ating gobyerno ngayon ay dapat po hindi lang gising kung hindi alert, aware, and awake, di ba? Kaya lang, it doesn't help talaga. Hindi nakakatulong na itong gobyerno ni BBM ay hindi naman siya pinapakita that he is the one in control. Hindi ba? Kasi kaya mga tao, tuloy, meron na tayo ngayong anxiety, tinatawag sa nation, na hindi natin alam kung bukas baka wala ng gasolina, stop na lahat, wala na makain yung mga driver, mga pamilya nila. O yan, narinig ko Kati, magrarasyon daw si BBM. Kasi nung martial law, Kati, hindi ka pa siguro, noon, teenager ka pa lang. Baby pa. Siyempre dumaan kami doon, di ba? Yeah, 70s kami. Nagrasyon din si Ferdinand Marcos. Yan. So, yan naman siguradong gagawin ni BBM kasi may nag-announce na yan na pag hindi pa ito ma-solve, magrarasyon na siya. Ang tanong din, magrarasyon ang gobyerno kanino at magkano ang presyo? Di ba? Kasi hindi naman niya kontrolado ang presyo dahil private naman ang may-ari ng mga gasolina, di ba? Yun ang sinasabi natin. Kolekta kayo ng kolekta dyan ng excise tax tapos hindi nyo naman ginawang parang specific na pondo pang reserve sa fuel crisis. O ayan, wala tayong pang-ayuda ngayon, di ba? At saka, Mama Bing, ano yung sinasabi nila? Kasi di ba may pinasa silang batas na energy emergency something. Ano na nangyari emergency national energy fuel emergency o something, national something. emergency crisis. Di ba? Pero parang di naman natin naramdaman. Second, sana lang, no? Hindi na nga sana, dapat talaga ginagawa nyo to at hindi na to hinihingi ninyo ng mamamayang Pilipino na maging transparent po kayo sa kalagayan ng sitwasyon natin sa ating bansa, lalo sa krudo. Kasi ang hirap po na ang nangyayari sa atin ngayon, napaka-late po ng ating mga decision making, wala tayong pagpaplano. Anong mangyayari sa atin? Remember, almost 80% ng bansa natin ay hindi mayaman. So, paano lang yung hindi nakaka-afford na biglang may mangyaring recession or Yun na. Sa ano pa nga bang papunta na tayo sa recession? Dahil ang mga negosyo ay syempre nagko-constrict na. Paliit na paliit dahil sa mahal ng krudo at gasolina. Sino na lang po magsusurvive niyan? Magsasara na po maliliit na negosyo niyan. Yung taxi driver ko kanina sa Grab, sabi niya maghahanap na lang daw po siya ng bagong trabaho. Kasi 500 na lang ang neto niyang kita araw-araw, 18 hours pa siya nasa daan. Grabe na yun. Less than minimum wage yun. Oo. Kasi dati daw sa COVID, hindi nga sila nakakalabas pero hinatidan sila ng pagkain nila araw-araw. Ngayon, sila kakayod pa ng 18 hours para lang maka-earn ng 500 pesos na lang naman. Kaya pasalamat tayo, meron pang Mayor Isko Moreno dyan sa Maynila, di ba, Kati? Na binigyan na. Ang bilis. Binigyan na yung mga driver ng jeepney ng average nilang kita. Tapos, nilalagyan ng krudo ang kanilang jeepney at ikot ng ikot sa Maynila, wala nang bayad ang mga tao. Yun. Yeah. Kaya, 5 stars award si Mayor Isko Moreno. Ikaw ang tanong ko sa'yo. Di ba ako not for anything else. Kasi ang nakikita ko ngayon na ginagawa ng gobyerno, mas more on optics. Yung parang ang importante sa kanila ngayon is maproteksyonan ang image ni rather BBM. than maging honest sa totoong nangyayari sa atin. Ako mas gusto kong alam ko na, kahit hindi pa nangyayari, maghanda na ako, di ba? Oo, Kesa kasi yung last minute. Oo, kasi syempre mahirap ang Pilipino. Karamihan mahirap. Kung wala naman pong yung tinatawag ni Senator Loren kanina sa usapan natin, yung subsidy ba? Yes. It can come in different forms, di ba? Yes. Kasi pwede namang yung mga bus papuntang probinsya. Pwede namang di bayaran ng gobyerno ang pamasahe kahit one way lang, hindi ba?
Pinapasa po lahat sa LGU, sa mga cities at towns. Alam nyo naman, hindi naman ho lahat ay may kaya. Hindi naman lahat first class cities or towns. Kaya, hindi unfair po yung ginagawa ni BBM sa atin. Number one, di natin alam ang tunay na na sitwasyon dito sa energy crisis. At ang mga solusyon ay hindi naman po nila talaga nilalatag sa atin. Ngayon, yun nga sinasabi ko, Kat, na wag na lang magkolekta ang BIR ng income tax this year, yun sa mga income level below 1 million. Kahit mag-file ka ng income tax, wala na lang munang babayaran tax. Kumbaga, palugit na lang yan, di ba? Tama, kasi ang hirap ang dami nating tax. Oo, may Tapos, bat. wala naman tayong upbringing. At saka, Mama Bing, alam mo, Stop na yung bat? yeah. Ang nakakalungkot, bakit di tayo gumaya sa Japan and Korea na very nationalistic? Alam mo ba, ang bansa natin napakakumpleto. Una, meron tayong dagat, may ilog, flat land for us to plant o magtanim, 'di ba? Bakit natin kailangan mag-harvest or kumuha ng commodities sa labas ng bansa kung kaya natin yun ang problema. i-improve? Sabi nga, lagi tayong import, pati pagkain, import. Ang taas ng dollar. exactly. Ang taas ng Value. dollar. So, Walang itong value. bigas natin ngayon ay average 60. Grabe. Nung pumasok si BBM sa atin, magkano ba ang bigas? Sabi niya, magagawin niyang 20. 20, malapit na maging 1/4 yung 60. So, yung sinasabi natin, import dependent pa tayo sa pagkain. Tapos umakyat yung dollar. Siyempre, bayad mo dun sa ina-imbak mo, di ba? Yung binibili mo from abroad na mga goods. Siyempre, dollar yun. Kaya, kahit OFW, hindi ho happy dito sa pangyayari kasi kahit marami silang pesos in terms of dollars, yung peso nila ay sa every 1 peso ay 73 centavos lang naman po talaga ang value noon. Kaya, biro mo yun, halos 30%, wala nang value yung piso mo. Kaya, Grabe. actually, mayaman ang bansa natin, pero hindi tayo mayaman dahil sa pagnanakaw. Yun pa. 'Di ba? Kaya walang tamang at sufficient na subsidy kasi ninakawan na nila tayo ng todo-todo. So, wag na lang sabi natin, di ba, BBM, wag mo nang gamitin yung unprogrammed funds mo dyan sa budget ngayon. Billion-billion yan eh. Wag na, kasi alam naman namin, pag nilagay mo yan sa infrastructure, may kickback na naman dyan. May crisis ngayon eh. Kung meron mang account, hindi nabilang na revenues, na bagong revenue papasok, wag nang gamitin sa program funds. Pang-ayuda na lang, ipang-subsidy na lang sa ating mga kababayan na naghihirap. Totoo. Alam mo, Mama Bing, may nag-text sa akin sa Facebook ko, no? Ang pangalan niya si Christian J. Sabi niya, Ma'am Cathy, nagmamakaawa po kami na taga-Oriental Mindoro. Napakarami po namin na nakaharvest na ng sibuyas. Ang laki po. Mga puhunan namin, ang kaso wala pong buyer ng sibuyas namin. Patulong naman po, please. From Bulalakaw, Oriental Mindoro, ang lugar Cathy, namin. sinabi Grabe. kanina ni Loren, di ba? Oo, Doon sa north, Oo. ang daming bumoto kay BBM doon. Pero yung cabbage nila, repolyo nila, ay nabubulok na lang dahil wala namang magta-transport na papuntang ibang provinces to sell. Ang sinasabi ni Senator Loren kanina sa amin, ay bakit hindi na lang bilhin yun ng gobyerno? This is a form of subsidy. Bilhin ng gobyerno yan at ibaba dito sa mga probinsya na nangangailangan yan and sell it at a cost. Di ba? Yeah. Halos pamigay na lang na presyo yan. Kaysa mabulok yan doon sa norte. Kaya, ewan ko ba kung sino nag-a-advise dito kay BBM? At saka pinayayaman natin yung farmers ng ibang bansa, 'di ba? Hindi yung kalahi natin. Dapat ang tulungan natin yung farmers natin, 'di ba? We have good commodities dito eh. Ang dami natin pwedeng itanim. We have flatlands, highland, flatlands, kompleto. We have a lot of minerals. Ngayon lang, hindi ko maintindihan, number 1, DFA, yung DTI, yung mga yan na dapat talaga isaayos nila at dapat suportahan natin ang sariling atin. Kawawa ang Pilipinas. Tapos sabi nga nila, ang laki-laki ng budget hinihingi nito mga Department of Agriculture, Department of Energy. Yung Department of Agriculture dyan, di ba,
it's a form of subsidy, bilhin nyo na yung bilhin nyo na yung mga cabbage doon at mga vegetables sa norte, sa Benguet. Correct. At ibenta nyo dito at cost. Anong ginagawa ng inyong mga refrigerated ban, ba? Exactly. May ganyan pa sila Para daw sa, ay kanin, nako. Kanin malapit na ako magutom Kanin na 20 pesos daw. Hindi pa rin natutupad ni BBM. Kaya, Department of Agriculture, Secretary Laurel Chu, medyo it's time to double step and start running because ang mga sikmura po ng mga Pilipino ay wala nang ilalaman. Kaya ikaw talaga, Secretary Laurel Chu, ang Man of the Year. Man of the Year ka. Talagang solvin mo itong problema namin sa gutom. Solvin mo. Dahil, alam ko naman hindi ka nag-major in agriculture, pero, kung ikaw naman, Secretary Chu, ay may pagmamahal pa sa mga Pilipinong gutom na. Biro mo, binibili lang ang palay at 10, meron pa 8 noon 8 pesos. 8 to 10 to 12, mataas na yung 12. Yung palay. Sa fertilizer lang, lugi na. Diba? Kaya, Secretary Laurel Chu, yung subsidy, asan dyan ang mga pera nyo na wag na kayong mag-aircon dyan sa Department of Agriculture. Total naman, sanay na kayo, mga magsasaka kayo dyan, magpapawis kayo. Exercise. Yung savings nyo dyan sa electricity, ayan, ipang subsidy nyo. Pambilhin nyo yung mga vegetables doon sa Benguet at sa Norte. At i-transport yun, dami-daming truck ng DA. Grabe, dami-daming truck. Di ba? Agree. Tsaka pag nagrasyon-rasyon na tayo ng gasolina, yung gobyerno na lang ng mga vehicles ang merong siguradong gasolina. Abay, kung ganyan, Secretary Chu, ikaw na nga ang bumili doon sa norte ng mga surplus na mga gulay doon. Pakyawin. Pakyawin mo na doon. At ibaba mo dito sa mga cities at cost. Yan ang tinatawag na subsidy na cost efficient, diba? Dapat magkaroon ng combination na collaboration ng Department of Agriculture, DTI, at saka Department of Tourism para talagang malaman natin kung paano natin maayos logistically at mahanap natin ang yung mga produkto na sariling atin na kaya natin, dapat yun ang ating i-boost or ibenta dito sa ating puro bayan. naman kayo maleta dyan yun ang problema di ba? Puro naman kasi itong daming officials natin, mga magnanakaw kasi. Wala talagang pagmamahal sa mga maralita. Ito mga DTI, tingnan ninyo. Bakit po yung flour, ano ba flour sa Tagalog? Harina. Harina, Bisaya yun. Diba? Harina ba? Harina, flour. Flour? Yeah, Harina? Pati ako Akala ko harina, Bisaya. Parang mali ba? Harina ay tumaas na. Ako mismo pumunta sa store, sa baking store. Yeah. Tumaas na ang harina. Asukal lang ang hindi pa tumataas. Abay, bakit po, DTI, tumaas na ang harina na kinuha naman nila yan, na binili yan nila at the old price pa. So, ang sinasabi nila, tinataas namin ang presyo dahil sa aming recovery cost na pag naubos na yung lumang stock namin, bibili na kami at a higher price. Pambira parang hindi yata tama itong price control ginagawa ng DTI. Parang pabor ito sa mga negosyante. Sa kanila. Ako curious ako sino yung mga consultants ng bawat departamento na parang wala, hindi ko alam kung I'm not saying na wala kayong ginagawang tama, pero para mas marami kayong ginagawang mali ata this time. Obvious ba? Impresyon ganyan na. Ano ba DTI? Talaga bang hindi kaya ang price control? Bakit kaya naman ng ibang bansa? O at sa buong kalibutan, buong world, tayo lang ang nag-declare ng National Energy Emergency. National na energy pa. Ano ba?
Diba, national naman talaga ang problema fuel natin. crisis. Oh. Yes. So, ano ba, Tsaka meron, bakit selective? meron bang local energy emergency? Barangay energy. Alam nyo, sinasabi nyo lang na lagi na lang ako nagkukutya. Yan si Attorney Guanzon. Lagi na lang, walang ginawang tama si Bibim. Wala naman po talaga. Ano po magagawa ko? Kasi hindi naman no namin kinrate tong problemang ito. Katungkulan po ng presidente ito na isolve niya. Siya po ang may katungkulan sa konstitusyon. At dahil hinalal siya ng tao, patunayan niya na marunong po siyang mag-solve ng matinding problema natin ngayon ay gutom. Exactly. Diba? Anong plano nyo hanggang ngayon? Ayuda pa rin. Diba? Again, there's so many products na, local products natin, nabubulok. Bakit hindi ho yun? Ibaba natin dito, i-consolidate natin at itulong natin sa mamamayang Pilipino, ibenta ng mura para at least makatulong pa tayo. Baka may surplus ng mga isda doon sa ibang provinces like Dipolog. 'Di ba? Laging yan, yung sardines. Laging surplus 'yun pag Sabi ni at St. Laurent, 'di ba? Oo. Tambak daw. Ako, I've been there. Yeah. Yung mga tinatawag sa English na herring, yan. Herring. Pag yun po ay binigay ng dagat, grabe, parang may mga silver na nagtatalunan Yes, ang ganda tingnan, yes. sa Mariko, sa Dalampasigan, Gati. At pupulot ka lang. Yung rule dun sa Dipolog, magdala ka ng timba mo, pag napuno yun, uwi ka na. Bawal kang mag-refill. Ganun, para makakain naman yung iba. Ngayon nga ang sinasabi, magkano bang galunggong dito? Mahal, di ba? So baka pwedeng ang DA, yung sinasabi ni Senator Loren kanina sa amin, dapat sa subsidy, bilhin yun ng DA, yung surplus doon ng mga isda, at sila na mag-transport dito. At ibagsak nila sa ating mga merkado at cost. Di ba? Tsaka work with DTI na wag namang yung mga nagre-retail ay mag-take advantage. Oo, kailangan may limit yung kanilang parang retail Monitor ang price. DTI, sino ba ang sekretary ng DTI? Actually, kaibigan ko yan. Si Chris Roque. Aba, maganda naman ang pangalan. Kayang-kaya siguro yan. Pero you have to work with the Department of Agriculture. So again, the man of the year, the man of the week, man of the hour. Ay, tahong. Favorite. Naku, lagyan mo ng luya yan, Sarap sabaw. Tsaka ahos, Ay, grabe, lalo Alam na. nyo, gusto pa namin kayong kausapin. Pero, gutom na Kami. kami. Gutom na po ang mga tao. BBM, maawa ka na. Lumabas ka na dyan, kung saan ka man. At ipakita mo sa amin na you are in control 24/7 of this country. And you will solve problems because we are now in a crisis. We are in a crisis. Hindi po pwedeng laroy lang ang mga department agencies. Hindi po pwedeng business as usual, patulog-tulog. At kailangan po kung may mag-ipon at magsikip ng kanilang sinturon, ay dapat po yun ang gobyerno. Huwag po naman kaming mga tao ang utusan nyo ng ganyan para mag-solve ng problemang ito. Kaya mga kababayan, hanggang sa susunod na Kabanata. Pilipinas.